Kath and Alden, mukhang parehong may pasabog mga kasombrers ha. Mukhang aabangan natin itong kay Alden. Tapos yung Hollywood project niya, maliban sa Big Tiger, mukhang nakalimutan natin ito mga kasombrers ha. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong CDO Carne Norte or Corned Beef Home Style, CDO Home Style Corned Beef mga kasombrers ni Alden. Nag-post ng panibagong video kahapon, no? Sa kanilang Facebook page mga kasombrers. So, dilaw ulit. Hindi ko lang kung parang bagong video ito, no? Itong kay Alden, mga kasembreros na CDO Homestyle Corned Beef niya, mga kasembreros. So, 4 hours ago ito, CDO, sa kanilang Facebook page. Sarap talaga kapag may inuwi ang comfort ng CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef, mga kasembreros. So, dilaw-dilaw. Si Soiti dito, mga kasembreros, of course, ay minomodel niya ang CDO Homestyle Corned Beef. Ito, sobrang kulit ni Mama Ten dito. Doon sa Stars on the Floor nila. Yung caption doon ay, di ba picture muna tayo? Sabing gano'n ang caption. Pero bakit nakatulog ka, Mama Ten? Bakit ka nakapikit, Mama Ten? Sabi dito ng caption niya, mga kasembra. So dito, sinalay Sam, si RV Matibag, hindi ko rin iba dito. Parang ano to, si Mama Ten, yung isang lalaki dito parang part ng kanyang glam team na rin ni Alden parang bago siya, nakalimutan ko yung pangalan, pero tina-mention ni Alden dun sa ano or parang nung dito dun sa may short gown nila, mga kasembrars, pero malalaman ko rin yan soon, no? Mga kasembrars. Tapos si Sir yung ano dito, nagpa-picture din siya kay si Sir Ren 10 hours ago, mga kasembrer. Sabi niya sa caption niya, hindi pwedeng matapos ang Stars on the Floor nang walang picture kasama ang host na si Alden Richards. So si Ren Padora, ito mga kasembers, no, na masugid na fan din po ni Alden, mga kasembreros. Tapos si Kath, mukhang may pinaghahandaan din si Kath So isa sa mga major items natin ito, mga kasembreros. Pumunta siya ng Ivy Clinic. Welcome back to Ivy Clinic Fort naman ito, mga kasembreros, no? Naka-brown siya dito na tinnan ko yung page or TikTok account ni Doc Ivy Teo. Wala doon pero may ano ito parang bago sa paningin ko itong video niya, mga kasembreros. So I'm supposing na ito pa yung bago, parang pinaghahandaan, baka tapos na yung ano niya, yung patapos na yung taping niya ng Someone Someday, tapos magpo-promote na sila ng mga kasombrero, something like that, mga kasombrero. So wala siyang audio, pero alam ko kasi nauna minsan yung short video clips kagaya nito tapos saka na magpo-post si Doc Ivy Clinic ng longer at saka complete version ng pagdalaw ni Kath doon sa kanyang IV Clinic nga, mga kasembreros. So aabangan natin yan, no, mga kasembreros and mga Kathnatics. So mukhang may pinaghahandaan si Kath na naman, kasi usually kapag pumupunta siya sa IV Clinic, talagang may big event siya na pupuntahan or a-attendan, mga kasembreros. So definitely aabangan natin yan, mga kasembreros, no? Kasi nga ay kasi si Tita Long Gumatay nag-post din nito no, 3 hours ago. Daming likes, so 419 reactions, mga kasembreros. So ganda naman, her lips, her nose, her eyes, her face, so beautiful. Sabi dito ni Tita Long Gumatay, mga kasembreros. So na-post na rin dito. Tapos parang yung isang endorsement dito ni Kath na Colgate Plaques, na-post din ni Tita Long Gumatay. Hindi ko lang sure kasi chinek ko yung Instagram ni Kath, ay wala doon sa kanyang Instagram, mga kasembreros. Pero supposing na bago ito, titingnan na natin kung maipopost yung mga admins, mga kasembreros, na bagong endorsement video ni Kath sa kanyang Colgate, na siya po ang isa sa mga main brand endorsers ng Colgate Philippines, mga kasembreros. Tapos si Nads, sige, susunod niyan, mga kasembreros. Tapos si Alden, na-post din pala yung isang niya, no? Yung mga random pictures, mga kasembreros, habang nag-drive siya.
Part ito ng video clips. Wait, sino bang nag-post? Isang admin mga kasembreros ni Alden, no? 8 hours ago. Ang pogi naman ng driver na yan. 112 reactions. So, dito si Alden ay naka-white siya tapos naging driver si Alden. So, ito yung time na parang video clip ito na nasa Siargao siya na yung iniisip ko nga ay part ng parang yung property niya, pinuntahan niya doon mga kasembreros. So, ito siya parang video clip or parang short clip ito mga kasembreros na or pictures ng video na in-flash natin kagabi rin po mga kasembreros. Tapos, next item natin, ito, crush din pala or no, our favorite actress din pala si Catherine ni Fred Moser mga kasembreros. So, pakinggan natin ito mamaya, no, para ma-appreciate ko rin. Tangkad pala nito, no, ni Fred na dating PBB housemate mga kasembreros sa PBB collab, no, mga kasembreros. So, matangkad ba siya masyado or sadyang maliit lang si Kuya Neil Serrano mga kasembreros? So, maybe ganoon, no, mga kasembreros. Pero siguro mga 5'10 ang height nito mga kasembreros ni Fred Moser, no? Aabangan natin yan mga kasembreros. Papakinggan natin ito mamaya mga kasembreros, no? At mga Kathleenatics. Tapos, nag-post dito ang isang admin ng Kathleen 9 hours ago, si Girl Lizelle. Sabi, may mga nambabasya Kathleen o sadyang di lang talaga sila makarelate. So, ito pa si Girl Lizelle, no? Mga kasembreros. Alam ko mga nag dito, nambabash. So, normal naman kasi may talaga mga bashers, mga kasos kahit anong love team, kahit anong tandem, kahit hindi pa sila tandem, kahit individual ganap pa or individual actor si Alden, individual actor si Catherine. So, talagang hindi mo talaga may iwasan ng tao ngayon. Kahit dati pa, no, may mga bashers talaga. May mga pro at saka anti na mga tao dito na mga tao talaga or fans mga kasembreros. So, nagulat na ako dito na may mga nag-comment, no, sa post ni Girl Lizelle. May nag-reply, no, sa comment section. Sabi niya, hindi mismo sa Kathleen, sa mga Kathleen fanatics lang. Yung mga gumagawa ng AI na pinapapangit si Alden Richards, mga gumagawa ng kwentong kasinungalingan. Sabi ni Andrew Butler. Tapos sabi naman ni Marites Verdiulo, hindi nila matanggap na hindi nila kayang buwagin ng Kathleen kaya wag tayong patatalo. So definitely, no, mga kasembreros and mga Kathleenatics. So kung nabuwag man sila separately or nabuwag sila sa after ng Hello Love Again, ay wala makakatalo, no, ng kanilang achievement as billion yung inabot or ang kinita ng Hello Love Again mga kasembreros. So walang makakapantay or walang makakatalo, no, sa highest grossing Filipino film of all time na Hello Love Again mga kasembreros. Tapos ito post ito ni Volker Zone sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Dito si Alden ay parang parang may hawak siya na Vivo. Kagabi niya ito pinost pero I'm assuming na re-upload or repost lamang ito mga kasembreros ng dati pang ganap ni Alden sa Vivo nga mga kasembreros. So parang naka-light pink or violet or something siya dito mga kasembreros, no? Hawak-hawak ang Vivo na kung saan siya ay isa sa mga main brand endorsers mga kasembreros, kasama sina Marian, Maine Mendoza, Ann Curtis at iba pa mga kasembreros. Pero sila po yung main na brand endorsers. Tapos isa sa mga major items natin, yung sinasabi ko pong Hollywood project ni Alden mga kasembreros. May teaser na 5-minute video ito mga kasembreros. Kung napatatandaan niyo po yung yung Prisoner of War mga kasembreros, na kung saan ay ang myriad ni Alden tsaka si Gabby Garcia nga, no, yung si Gabby Garcia ang isa sa pinaka isa sa mga cast members mga kasembreros nitong Hollywood project niya, no, parang nurse yata yung role dito ni
Gabby Garcia, no? So, 2025, yun nga, no, co-producer dito si Alden. Tapos, ano ito, no? Death March, mga kasembreros. So, ito lang kung naulyanin ba ako. Kasi kagabi to pinost sa, hindi siya isang admin Prisoner of War, na kung saan si Scott Adkins nga, mga kasembreros. Yung, ano niya dito, no? Yung main actor. Tapos si Gabby Garcia, si Teresa na mga kasembreros. Pero ang sabi kasi dito ay 2025 Pero wala kasi tayong balita, di ba? Yung in-expect ko din ay yung Big Tiger, mga kasembreros. Pero wala pa tayong clear na balita kung kailan to papalabas or kung ipapalabas ba siya dito sa Pilipinas, mga kasembreros. So I'm trying to search yung dito, yung kanyang pagpapalabas, mga kasembreros. So parang tapos na pala ito, no? Na-premiere na siya sa Beverly Hills Film Festival, mga kasembreros, noong April 2025, no? Pero okay. So parang hindi siya papalabas dito sa Pilipinas, no? Something like that, mga kasembreros. But correct me if I'm wrong, no? So nagulat lang din ako kasi pinost kagabi ng isang fan. Tapos, yun sabi ko, nga no, ano kaya nangyari dito sa Prisoner of War? So, na-curious tuloy ako kung ano nangyari dito sa, ito, no, sa pelikula ng Myriad Corporation, mga kasembreros, co-produce ni Alden, mga kasembreros. So, siguro ano lang, dito, magkakaroon din naman tayo ng update siguro, pero palagay ko tapos na rin siya, no? Parang ito yung naisip ko dito na dito na nangyari na, mga kasembreros. So dito ay ito ay ano lang, no? Parang si Scott Adkins lang dito, mga kasembreros. Kalaban nga na dito yung mga dito, yung mga kalabang mga sundalo, mga kasembreros during Japanese era, no, something like that, ito, mga kasembreros. So parang mga Vietnamese, no, or Vietcong, ito, mga kasembreros, yung mga kalaban niya dito sa gubat nga, mga kasembreros. So talagang ano mga mga Pinoy, mga kasembreros, yung ibang mga cast niya, mga kasembreros. Tapos yun, wala naman si Alden dito, pero na-curious lang talaga ako. Tapos next item natin, ang cute ng caption dito ni Ma'am Arlinda Cabog. Sabi niya, 6 hours ago, my hobby, my love, so sweet. Mahal, no, si Alden Richards, mga kasembreros, na may pa-dimple, no, at saka pa-shade si phenomenal box office cinema king, mga kasembreros. Tapos nakakatuwa tong ginawa ng isang admin, mga kasembreros, no, si Mary Joy, mga kasembreros. Talagang niya, almost 10-minute video ito. Hinighlight, parang inisa-isa niya talaga yung buhay ni Alden Richards from parang autobiography, na parang talambuhay niya, mga kasembreros. So yon, pangalan, saan nila, hanggang sa nag-start yung career, pinag-aralan niya kung saan, tapos family background, educational background, tapos yung early life niya, tapos yung kanyang mga naging pelikula, naging katandem, naging of course, no, dito si Kat, mga kasembreros, yung Aldab era, yung mga hobbies ni Alden, yung pagiging yung mga advocacies, mga kasembreros, yung kanyang AR Foundation. So everything about Alden, mga kasembreros. So ipi-play ko na lang ito para ma-appreciate niyo po, mga kasembreros. Ang ganda ng gawa niya dito, parang complete detail talaga siya, mga kasembreros, no? Na ginawa dito ng isang admin. So si Ma'am Mary Joy, mga kasembreros. Tapos yun, isa din sa mga major items natin, mukhang may aabang at pasabog tayo kay Alden din, no? Ito po ay si Ariel Serbo na nag-post, mga kasembreros. Hindi ko lang din alam kung si Alden po ay pinost ito ng ito po ay shoot niya, mga kasembreros, kahapon.
Monday ang nakalagay dito, no? Pinost ito ni Alden Reyes at tsaka ni si Ariel Serbo mismo ang nag-post sa kanyang social media account. Tapos, nirepost ng admin, no, mga kasembreros. So, naka-white dito si Alden, mga kasembreros. Parang may niluluto siyang aabangan natin, mga kasembreros. Maliban siguro sa Code Gray, no, mga kasembreros, ay may niluluto siyang, hindi ko lang alam ha. I-update ko po kayo, of course, no, sa mga kaganapan ni Alden na ito, mga kasembreros, kung anong ginagawa niya dito. So, Monday, kasi nakalagay dito, so ibig sabihin kahapon, may ginawa siyang shoot, mga kasembreros, after, of course, ng Stars on the Floor. So, malalaman ko rin yan, no, mga kasembreros, sa mga susunod na mga kabanata, sa susunod natin mga updates, mga kasembreros. So, i-update ko po kayo. Tapos, ang kulit nito, sabi dito ni Lels Crystal Moreno, sabi niya, tumakbo ka ba? Tumakbo ka ba? O nang hunting ka lang ng artista? Tipong seryoso na sila sa tumakbo, tapos ako, ano ginagawa? Minsan lang ito, sinabay ko na rin. Di ba? Maka good vibes. So, kasi si Alden dito, ay binivideohan niya, no, habang tumatakbo, mga kasembreros. So, busy si na Alden at saka si Ma'am Barbie Forteza sa takbo at saka pawisan na si Soiti, no, mga kasembreros. Nakailang kilometro na yata ito sa pagtakbo, pero yung fan daw na si Lels, no, Crystal Moreno, ay ang kulit-kulit lang niya, no, talaga nagawa niya pa mag-picture. Kasi syempre, no, opportunity na rin yung mga kasembreros, once in a lifetime opportunity na makita mo si na Alden sa ganito mga event, and other artists, of course, kung kaya sinulit na talaga at saka hindi na pinalagpas ang opportunity na makapagpa-picture, no, sa kanyang hinahangaang artista nga, mga kasembreros. So, sobrang cute lang ni ate. So, I can feel you, ate, no? We can feel you as Aldinatic and Kathlenatic, ate. So, kung kaya wag ka mag-alala, ha? Kasi kasama mo kami. Kasama mo kami na kami din ay magpapa-picture at magpapa-video kay Alden kung kami ang nasa lugar mo, ate. Alright, so yan lang sa ating Kathleen items. I-play ko po ito mga mga videos na inyo pong papakinggan. Enjoy watching these videos, and of course, ang salita ng Panginoon ay isang na mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Ang 30 years old kapuso actor at Asia's multimedia star na si Alden Richards o Richard Reyes Fulkerson Jr. sa tunay na buhay, ang dinansigang pambansang day ng Pinas. Ating lubos na kilalanin si Alden at alamin ang kanyang humble beginning, personal life, hobbies, interests, at ang kanyang showbiz journey and controversies. The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Alden Richards. Early life. Si Alden ay pinanganak sa Quezon City na lumaki sa Santa Rosa, Laguna. Pangalawa si Alden sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Richard Peralta Fulkerson Sr. na nagmula sa Ermita, Manila, habang ang kanyang namayapang ina si Rosario Reyes ay nagmula sa bayan ng Pampanga. Sa taglay na mistiso look, hindi maitatanggi na mana niya ito sa kanyang Amerikanong lolo na ayon kay Alden, hindi ba niya nakikita kailanman. Siya ay nag-aral sa Paco Catholic School at nagtapos ng high school sa Colegio de Santa Rosa de Lima High School. Kumuha siya ng kursong Business Management degree sa Lasal Canlumbang, Laguna, ngunit hindi niya natapos ito. Bata pa lang ay pangarap na ni Alden na maging piloto, pero ang kanyang ina ang pumilit sa kanya na pasukin ang pag-aartista. Noong 2008 nang namaalam ang kanyang ina dahil sa sakit na leukemia. Nang panahong iyon ay kinailangan pa umanong mag-resign ng kanyang ama sa trabaho para makuha ang separation pay para may pambayad sa funeral ng kanyang ina. Upang matustusan ang kanilang pangangailangan at matupad ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya, ay sumali si Alden sa ilang male beauty pageants sa Laguna. Siya ang may hawak ng titulong Ginoong Santa Rosa 2009 at Ginoong Laguna 2010. Upang makilala sa showbiz at magkaroon ng pangalan, ay sumali si Alden sa ilang reality TV shows tulad ng Starstruck at Pinoy Big Brother, Teen Clash of 2010, pero parehong hindi siya pumasa sa audition. Nagtrabaho din siya bilang part-time commercial model
at lumabas sa ilang commercials gaya ng telecommunication company, clothing line, fast food chain at multivitamins. Acting career. Matapos ang kanyang modeling stints, hindi nawala ng pag-asa si Alden at muling sumubok. Nag-audition siya para sa isang acting role sa afternoon serye ng GMA na Alakdana noong 2010. Naging tuwa niya nang pumasa siya sa audition at gumanap bilang si Roma. Sa kauna-unahang serye ng Alakdana, nakatambal niya ang aktres na si Luis de los Reyes. Sa pagpasok sa showbiz, doon niya sinimulang gamitin ang kanyang screen name na Alden Richards. Noong 2011, nang mapasama siya sa teenage series na Queen Hearts, may film adaptation na Queen Hearts Class of 2012. Ito rin ang unang pelikulang nilabasan ni Alden. Unti-unti na napapansin si Alden sa industriya at naging bahagi siya ng Party Pilipinas at Sunday All-Stars. Pinuri at hinangaan naman ang kanyang pagganap bilang isang psychopath sa pelikulang The Road noong 2011. Napasama naman siya sa pelikulang Ang Panday 2 kung saan naging entry ito para sa 2011 MMFF. Sa naturang pelikula, napansin ang husay sa pag-arte ng baguhang si Alden ng Entertainment Writers at sinabing ito ang isa sa maging big star ng GMA Network na tsak na aabangan. Pinarangalan siyang first Filipino Amazing Male Newcomer sa unang Yahoo OMG Philippines Awards noong 2011. At sa taong din yun, nanalo siyang Best New Actor mula sa Golden Screen Awards. Naging matagumpay ang mga naunang taon ni Alden sa showbiz. Lumabas siya sa mga programa ng Kapuso Network at nagbida sa ilang mga teleserye. Showbiz Breakthrough. Noong 2015 na napasama siya sa Philippines' longest running noontime variety show na Eat Bulaga. Naging host na segment ng That's My Babe. Dahil sa isang episode ng One for All for One segment na naturang programa, aksidente siyang napareha sa kanyang co-host si May Mendoza o kilala sa tawag na Yaya Tab. Ang kanilang tambalan ay agad na pumatok at minahal ng mga manonood. Nakitaan sa mga kakaibang kilig o screen chemistry. Dahil sa natamong kasikatan, ay gumawa ang Eat Bulaga ng mini-series para sa tambalang Aldab na tinawag na Kalye Serye. Hindi may pagkakailaan ng tagumpay ng Aldab, hindi lang dito sa bansa kundi maging sa ibang panig ng mundo na talaga ng mga pinag-usapan. Ang pagkakapareha ni Alden kay Maine ang nagbukas ng maraming oportunidad para sa aktor kung saan magkasunod-sunod na proyekto ang kanyang mga natanggap na lalong nagpakilala sa kanya at dahilan upang magmarka ang kanyang pangalan sa industriya. Nagbida rin siya kasama si Maine sa pelikulang My Baby Love, #Kilig Pa More at Imagine You and Me. New Alden. Dumating ang hindi inaasahang pagtatambal. Noong 2019, ginulat ni Alden ang lahat na makikita siya sa pelikulang Hello, Love, Goodbye kung saan nakasama niya ang kapamilya actress na si Kathleen Bernardo. Sa pelikulang ito, aminado ang lahat na kakaibang Alden ang nakita sa big screen. Maliban sa pagbabagong anyo, ay agmo pansin din ang natatagong kakayahan nito sa pag-acting. Hindi lang puro pa-cute ang ibinida ni Alden, kundi na itawid niya ng mahusay ang mabibigat na eksena na naramdaman din ng mga manonood. Pinuri at hinangaan ang ganito. Hindi may tatanggi ang tagumpay ng kanilang unang pagtatambal na minahal ng mga manonood. Ang pelikulang ito ang nakakuha ng titulong highest grossing Philippine film of all time at nag-uwi ng ilang parangal. Sa magandang takbo ng karera ni Alden sa industriya, hindi mabilang na nominasyon at mga parangal ang kanyang natanggap mula sa iba't ibang kategorya. Fitness journey. Sa tagumpay ng Hello, Love, Goodbye, sa napansin ng mga manonood ang magandang pagbabago sa katawan ni Alden. Marami ang nagsasabing pumayat ito. Pinaliwanag ni Alden na malaking tulong ang sinabi sa kanya noon ni Direk Cathy Garcia Molina. Anya sa ginawang look test sa pinagbidahang pelikula, napansin na raw ni Alden na parang may hinahanap si Direk Cathy sa kanya na parang naghahanap ng panga. At dito daw hindi napigilan na sabihan siya ni Direk na ang taba niya raw. Ito raw ang nagtulak kay Alden na bigyang pansin ang kanyang katawan. Ayon sa aktor, dumaan siya sa intermittent fasting at base sa kanyang Instagram feed, makikita doon ang mga workout selfies niya. Dagdag pa ni Alden na hindi madali ang pag-maintain sa kanyang katawan, kailangan talaga ng magiging disiplina sa sarili at tiyaga. Hindi na maikailan ni Alden na kailangan niya ng tulong ng professional doctors upang makuha ang pangang inaasam niya. Kwento pa ng aktor na sa lahi na umano nila ang pagkakaroon ng chubby o puffy face na hindi nawawala sa kahit anong diet at exercise na kanyang ginawa. Dahil dumaan lang siya sa isang proseso na tinatawag na Ultira na nakatulong upang masalong mahubog ang kanyang panga. Hobbies. Iron Man fan. Maliban sa pag-aartista, isa sa pinagkakabalahang hilig at nagpapasaya kay Alden ay ang koleksyon niya sa Marvel hero na si Iron Man. Inililingid sa mga tagahanga ng aktor ang pagkakumalo nito kay Iron Man saan makikita ang napakarami at iba't ibang klaseng Iron Man character mula sa pinakamaliit hanggang sa life-size na sukat nito. Ginawa niya pa ng sariling kwarto ang mga ito
ito. Ayon sa aktor, nagsimula raw ang obsession at pagmamahal niya sa pangungulekta ng Iron Man nang gumanap na bida ang American actor na si Robert Downey Jr. Masaya naman si Alden sa darating na panahon kung sakaling nakabalik siya ay may papasa niya mga ito sa kanyang magiging anak. Car enthusiast. Tulad ng ilang celebrities, patindi rin ang pagmamahal ni Alden sa mga custom-made na sasakyan, mula sa kanyang kahangahangang PC setup hanggang sa mga koleksyon nito ng kotse at motorsiklo. Ayon pa sa aktor, nakuha niya ang pagkahilig sa mga sasakyan sa kanyang ama. Tanda niya pa noon na wala silang pambili ng sasakyan kaya madalas raw na napag-uusapan nilang mag-ama ang iba't ibang uri ng sasakyan at ano ang gusto nilang klase ng sasakyan na nadala niya hanggang sa kanyang paglaki. Ngayong nakakaluwag na sa buhay, hindi naging tago sa publiko ang mga nabili nitong mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tulad na lamang ng kanyang itim na Mercedes AMG GTS at itim na Tesla. Advocacy. Taong 2014, nang gawing ambassador ng Habitat for Humanity Philippines si Alden. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siya sa commitment niyang tumulong sa Rebuild campaign ng naturang organisasyon. Noong January 29, 2016, sa gitna ng kanyang hectic showbiz schedule, ay naglaan pa rin ng oras si Alden para makasama ang ilang bata sa Districtville 1, isang habitat community sa Barangay Payatas, Quezon City. Nagkaroon ng storytelling activity si Alden na binansagang A Day of Smiles. Nagbahagi din ang aktor ng kanyang blessing sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga batang kinuwentuhan niya tungkol sa values formation. Aware si Alden na maraming pamilya sa ating bansa ang hindi pa nakakaranas na magkaroon na matatawag nilang sariling tahanan. Ito raw ang isang side ni Alden na gusto niya makita ng ibang tao. Hindi lang daw siya ang Alden na napapanood sa telebisyon. AR Foundation. Kung dati-rati ay halos hindi binabanggit at isa sa publiko ni Alden ang mga ginagawa niyang pagtulong, ngayon ay nagiging vocal na siya tungkol dito. Ito naman dahilan kung bakit nagbukas siya ng isang foundation. Sa ngayon, nakafocus sa scholarship ang AR Foundation ni Alden. Aminado ang aktor ang kahirapan sa pangunahing hadlang upang hindi makapag-aral. Siya raw mismo ay naranasan ito kaya sa tintama sa magandang karera sa showbiz ay naisang ibahagi ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagtulong upang makapagtapos ng pag-aaral ang mga kabataan. Dahil nga sa kaalaman ng karamihan, may mga scholars na si Alden at may dalawang nakatapos na ng kolehiyo. Controversies. Victim blaming. Noong January 2021 isang episode ng Itbulaga na Power Judgmental kung saan si Alden ay isa sa mga host ay mabilis na kumalat sa social media isang video clip na kuha mula sa naturang segment. Nakaagaw atin sa mga netizens ang naging tanong ng aktor sa isang babaeng contestant na nagbahagi ng kanyang karanasan mula sa pagmamalupit sa kamay ng kanyang asawa. Sa kanyang tanong na ano sa tingin mo yung pagkukulang mo sa asawa mo kaya siya naging ganyan, nakakuha ng iba't ibang reaksyon ang sinabing ito ni Alden na tila ba sinisip pa nito ang biktima kung bakit siya napagmalupitan ng mister. Maling-mali umano ang tanong ng aktor at may ilang ng kasabi pa na laging hilaw ang mga tanong ni Alden sa naging palabas. May mga nagtanggol naman sa aktor at sinabing huwag ang bibigit lamang sa basihan ng mga ito upang husgahan ang pagkatao ng aktor. Interest up to 18 months via home credit. And lastly, when you pre-order, you score a limited time Vivo VIP card with a 6-month extended warranty and 6-month broken screen insurance, a limited edition Vivo Buds Air 3, plus a 1,000 peso discount. And of course, with our partnership with Pop Mart Siga, you will also receive... Name your top 3 most beautiful Pinay actresses. Pinay actresses. Syempre yung crush ko. Ano to walang order. Si Ate Liza Soberano, Ate Catherine, tsaka si Princess Aliyah ba yun? Yung actor, yes. actress, Princess Aliyah? idol ko yun eh. Princess Aliyah? Oo, idol ko yun. Oh. Yes. Sobrang makaka-relate po tayo dito sa Word of God mga kasimera. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Habang Naghihintay kay Lord. Psalm 69 verse 3, I am weary with my crying, my throat is dry, my eyes fail while I wait for my God. Grabe mga kasambreros, no? Sa atin po, habang tayo po ay nag-aantay sa pila, or sa kung anumang bagay, let's say sa pangarap, or nag-aantay tayo na lumaki yung ating mga pananim, mamunga yung ating mga pananim, nag-aantay tayo habang lumalaki yung ating mga anak, na makapagtapos sila for example, or pagdating ng sahod, nag-aantay tayo mga kasamiros na sumahod na, nag-aantay na tayo na dumating yung ating magulang or ng ating mga anak, or kung sino man dyan na breadwinner ng pamilya na pag-uwi ay may pansit, pag-uwi ay may pagkain, pag-uwi ay may ulam and so on mga kasimbrers or may ano man siya, no, na pasalubong. So habang nag-aantay,
And isa sa mga nakaka-test talaga ng patience mga customers yung pag-aantay. Kaya aminin natin, weakness talaga natin mga customers yung pag-aantay. So, kasi di ba yung tao pagka nag-aantay, let's say magsi-cellphone, may ginagawa ba no, habang nag-aantay mga customers, no? And ako talaga naranasan ko yung matagal na pag-aantay no, sa isang hospital. No? Talagang isa yun sa isa sa mga lugar na ayaw ko talaga mga customers kasi yung hospital. Alam natin of course na may sakit, no? Kailangan check up for example or magpa-admit or basta no yung hospital mga customers, pero dumarating talaga sa panahon na yung instance, dumarating talaga sa time na tayo po ay kailangan pumunta sa isang pagamutan mga kasembreros. So tapos dito maraming mga instances na kasi gusto mo pa-admit tapos hindi pala pwedeng pa-admit kasi puno na yung hospital, no? Kasi sa mga public hospitals talagang ano yun, talagang talamak yun mga customers at saka tawag dito, common or pangkaraniwan na talaga yung punuan yung mga kwarto, punuan yung mga admitting area or admitting room mga kasembreros. So, ganun po siya. Tayo, ano yung ginagawa natin no, kapag may inaantay tayo mga kasembreros? So, maaring iba nagtatrabaho. No, pag inaantay mo sa bahay ka lang. So, magtatrabaho ka, maglinis, maglalabas. So, nililibang mo yung sarili, winiwili mo yung sarili mo para habang nag-aantay ay hindi ka mainip. No? Kasi mainipin talaga tayo mga kasembreros. So, siguro may mga tao naman na sanay or okay lang sa kanila maghintay mga kasembreros. Naghintay ka na mapapangasawa mo, no? Ano magiging jowa mo mga kasembreros, lifetime partner for example. So, pwede yung ganun, no? Pero yun, as a nature ng tao ay isa sa mga kahinaan talaga natin yung maghintay. Lalo na kapag yung hinihintay natin sobrang tagal, no? Halos buong araw ka nag-antay mga kasembreros. So, pilahan sa mga government agencies, no? Mga GSIS, SSS pala, no? Kung gusto kang kunin ng mga driver's license for example, postal ID, kung ano mga transactions mga kasembreros na talaga nagre-require ng antay. Pero dito, hindi basta-basta ito mga kasembreros kasi habang naghihintay si Haring David ay sabi niya pagod na ako sa pag-iyak, no? I am weary with my crying, sabi niya dito, no? My throat is dry. Yung lalamunan niya talagang nanuyo na mga kasembreros due to extreme na pag-iyak or continuous na pag-iyak mga kasembreros kasi nakakadry yun, no? Yung mata mo mga kasembreros, my eyes fail while I wait for my God, sabi niya dito, grabe. So yung mga mata niya daw siguro namamaga na sa kakahantay mga kasembreros or kakaintay sa Panginoon na diringgin ng Panginoon, sasagot ang Panginoon. So dito natin makita na it's not always the case na si David talagang a man after God's own heart. Pero dito natin makita na siya din ay na-test yung kanyang patience mga kasembreros when it comes to waiting, no? Sa sagot ng Panginoon mga kasembreros while he was praying or begging or asking for God an answer mga kasembreros. So, grabe, no? At saka sa atin, pag nananalangin nga tayo, hindi nga tayo siguro umiiyak, bihira tayong naiyak mga kasembreros pero si Haring David dito, sabi niya, I am weary with my crying. Pagod na ako sa tao dito sa kaiyak, no? Tapos yung kanyang lalamunan ay nanuyo na dahil sa grabing iyak mga kasembreros at saka tuloy-tuloy na pag-iyak mga kasembreros. Pero talagang hindi siya tumitigil because he knows yung kakayahan no? He trusted God. So while he trusted God mga kasembreros, he believed and he was very positive mga kasembreros na diringgin ng Diyos yung kanyang panalangin while he was even in times of extreme weariness and crying mga kasembreros. In extreme yung sorrow niya mga kasembreros, extreme yung kanyang agony at ang kanyang pain na nararamdaman because he was waiting. Kasi yung Psalm 69 mga kasembreros ay andito yung mga battles ni King David mga kasembreros from nation against nation, territory against territory. So as a president, as the king of Israel at that time, ay yung kinakaharap niyang battles ay internal at saka external. So internal battle niya yung kanyang
pagkapagod, no? Yung kanyang longing sa Panginoon, sa kanyang sagot, sa kanyang mga pag-iyak, sa kanyang mga pleas, mga kasembreros. And then yung external naman ay yun nga, yung as president, kailangan mong harapin yung economic status, yung mga kaganapan sa buong bansa, because you're not just the president of a purok or barangay, but the president or the king of the entire Israel. So million ang tao, mga kasembreros. So pero yun nga, no, external niya yung mga kalaban, mga kasembreros against nation, no, kasi may mga kaaway din siya, mga kasembreros. So Psalm 69 verse 3 captures the agonizing toll of prolonged suffering in unwavering faith. So prolonged suffering, no, matagal na suffering, mga kasosor, paghihirap, pero unwavered yung faith ni Haring David. So ito yung dapat natin nataglayin, mga kasembreros, na in spite of the reality na atin pong kinakaharap na grabe na yung aking pag-iyak, grabe na yung aking panalangin, hindi pa rin ako dinilig ng Panginoon. So but King David, no, unwavered pa rin yung kanyang faith, hindi pa rin siya hindi natitinag, mga kasembreros, at hindi nabubuwal, no, hindi natitipak, mga kasembreros, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, because may pananampalataya siya. He believed God, mga kasembreros. He knew that God was able, and God is able, and God will be able to do amazing things, because nothing is impossible sa Panginoon, mga kasembreros. It describes deep emotional, physical, and spiritual depletion, total exhaustion, physical dehydration, and blurred vision as the psalmist waits for God's rescue. So the verse is unpacked into 3 key aspects of human suffering and faith. So nasabi niya ito na weary, pagod na daw siya sa kakaiyak. Tapos yung pangalawa naman ay yung my throat is dry, no? Ito po ay excessive vocal exertion siguro, no, of crying out in the physical toll of dehydration, mga kasembreros. So the psalmist's throat is incredibly dry. So symbolism, it is an expression of intense anguish, thirst, and physical depletion. So yun siya, no, kapag ang tao ay namamaga at saka nanunuyo na yung lalamunan, mga kasembreros, ay ito po ay nagpapatunay na grabe na yung kanyang iyak, no, araw at gabi, yung kanyang pag-iyak at saka panalangin, mga kasembreros, sa Panginoon. So the meaning, the psalmist has been straining to see a sign of deliverance for so long that their vision begins to blur or fail. The symbolism, it portrays a sense of hopelessness or waiting on the brink, yet it maintains a posture of focus on God. Grabe na, focus on God. Gusto ko to. So nandun yung trial, nandun yung pagsubok, nandun yung challenge, mga kasembreros, na hindi lang siya basta-basta na challenge, kasi physical, emotional, mental, spiritual challenge nandun, mga kasembreros. Pwedeng abundant si Haring David, kasi hari siya, no? Abundant siya sa financial aspect, pero yung emotional, spiritual, mental, physical, mga kasembreros, ay yun yung dry, mga kasembreros, at exhausted. So pero naka-focus siya. Ito yung posture, no? Posture of focus on God. Ito yung dapat natin gawin, mga kasus, na even we're distracted, even kaliwat kanan yung ating mga problema at trials, ay focus pa rin tayo sa Panginoon, mga kasembreros. So sabi nito, even when things look bleakest, the psalmist's only direction for help is upward. Okay, nakatingin siya sa taas, mga kasembreros, kahit na nakita niya yung napakaraming trials sa kanyang harapan, mga kasembreros. And that's the very thing na dapat nating kapag ginagawa. Gawin nating normal, mga kasembreros, yung ganoong mga tipo na kahit may trials tayo, maraming reasons kasi bakit may trials ang tao. Maybe part ng choice natin noon, kung kaya may trial tayo, let's say sa physical health, no, manginom tayo dati, choice natin maging mabisyo dati. So kung kaya tayo ay nagkasakit, no, pwede ring pinagsisihan mo na yung asawa mo ngayon. So choice mo rin naman na asawain siya dati, mga kasos. So parang ganun ba? So part ng choice natin. Tapos problema natin, for example, ay finances, no, baka tamad ka naman, no, or palasugal ka, or parang palagasta ka ng pera, mga kasos. So maraming reason, and sometimes no, yung mga challenges natin ay isa sa mga reasons din dito ay pinapakita ng Diyos na ito siya, no, kunwari nagkukulang tayo sa pera, pero nag-provide siya, so He's the provider, no.
the giver of wealth mga customers, the giver of provision. Tapos kung tayo nagkasakit, tapos gumaling tayo, so God is our healer. Kung ang Diyos natin ay, kung tayo po ay nalulungkot, and then we find comfort, we find peace, we find joy and happiness. So, pinapakilala niyo yung kanyang sarili as a comforter, no? Kung tayo ay nagkaroon ng hidwaan sa ating pamilya or sa ating any relative or friend, tapos nagkaulian tayo, nagkabalikan, so God is our reconciler mga kasembreros, or siya yung mender. Kumapa, siya yung taga-uli mga kasembreros. So marami mga kasus, everything, God is everything because He can do everything mga kasus, because He is God. So ganun po siya mga kasembreros. So sa ating buhay, dapat na matutunan natin na kahit na anumang problema or trials na meron tayo, dapat focus lang tayo sa Panginoon mga kasembreros, no? Habang naghihintay kay Lord, no, ay marami man tayong trials na kinakaharap, but let's focus our eyes and our minds sa Panginoon mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pananalig at focus sa Diyos mga kasembreros. Kahit tayo ay may kaliwat ka ng problema na kinakaharap sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.